Hi! Welcome ka sa channel ko. Kung baguhan ka pa lang, pwede mong pindutin yung subscribe button dyan sa baba. Salamat! What's up mga katsados? Welcome kayo ngayon sa aking bagong content. Paano nga ba gamitin itong wordless book para sa pag-evangelize? What is evangelism? Ang evangelism ay pagpapakalap o pag-share ng salita ng Panginoon sa iba't ibang tao upang makilala niya ang Diyos. So, ano nga ba itong wordless book? Ito ay may 5 kulay. Ang unang kulay, dilaw. Ang pangalawang kulay ay itim. At ang pangatlo ay pula. Fourth color ay puti. At ang last ay color green. Bakit sinatawag na wordless book? Kasi wala siyang sulat pero may ibig sabihin ang aklat na ito. Kahit na walang word, wordless. Kahit na walang word, ay merong nakatagong word sa wordless book na ito. So, handa na ba kayo kung paano ito gamitin sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Panginoon? Kung handa na kayo, keep on watching until the end. Huwag kayong aagwat or hihinto. So, subscribe nyo ako sa aking YouTube channel dyan sa baba. Yan, salamat. Simulan na natin. First color ay yellow. Yellow representing gold. Yung gold ay isang mineral na napakahalaga. Ngayon, alam mo ba na ito ay makikita ng libre doon sa langit? At alam mo ba na ang Panginoon ay may pangako sa bawat isang naniniwala sa Kanya na lahat tayo ay gusto niyang mapunta sa langit. Dalawa lang naman ang pupuntahan ng tao kapag siya ay namatay, sa langit o sa impyerno. Gusto ng Diyos na lahat tayo ay mapunta sa langit. Number 2, black. Ngunit dahil dito, tayo ay walang karapatang makapunta sa langit. Black representing sin, kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay naging hiwalay sa ating Panginoon. At dahil din sa kasalanan, kaya tayo ay hindi na mapupunta sa langit, kundi sa dagat-dagatang apoy. Sayang! Pero tandaan nyo, merong naging daan para tayo ay hindi mapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil dito, red representing blood. Dahil sa dugo ng tong na anak ng ating Panginoon na si Jesucristo, tayo ay pwede nang makalapit sa ating Ama at mapunta sa langit. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life, infinite life. Pero paano? Ito lang.
Tanggapin mo yung anak na nagdusa sa cross at dahil sa kanyang dugo ay pwede kang maligtas. Hingin mo ng sorry yung mga kasalanan mo at ito ay kanyang lilinisin. White is representing that you are clean. Dahil yun sa dugo ng ating Panginoon, ikaw ay malilinis. Tanggapin mo lang siya bilang iyong tagapagligtas. At malilinis ka sa iyong mga kasalanan. Buong puso. Ganon ka mapagmahal yung ating Ama. Ganon yun. Pero hindi yun doon nagtatapos. Hindi porket na nalinis ka na, ay okay ka na. Kailangan mo ng green. Ano nga yung green na ito? Kapag ikaw ay naligtas na, kailangan mo nito. Green representing growth. Ang isang halaman, kapag hindi kulay green, hindi siya malago. Bilang isang Kristiyano, kailangan mong maglago sa iyong buhay espiritual dahil nalinis ka na at kailangan mo ng paglago. Pangalawa yon. Paano yung paglago? Madali lang. Grow. G. Ang G sa grow ay nagre-representing ng go to church every Sunday. Hindi lang Sunday. Maraming pwedeng oras na pumunta sa simbahan. Pumunta ka sa simbahan upang makinig ng salita ng Panginoon. Ano naman yung R sa grow? R, read your Bible and pray every day. Basahin mo yung Bible mo, tapos manalangin ka araw-araw. Dalago ka. Ano naman yung O sa grow? O is obedience. Kailangan mong makinig. Obedience, sumunod sa utos ng ating Panginoon. May 10 utos yung Panginoon. At marami pa siyang utos na kailangan mong sundin. Yun yung O doon sa grow. Ano naman yung W doon sa grow? W, witness. Tell others about God. Pag sinabing witness, kailangan mong maging witness. Maging witness ka na totoo yung Diyos, na totoo yung kanyang mga salita, at sabihin mo sa mga tao ang tungkol sa kanya. I-share mo rin sa kanila kasi hindi lang ikaw ang maligtas, kailangan sila rin. Kailangan sila rin. Kung sa tingin mo, ikaw ay naririto pa lang, o ikaw nandito pa lang, then now is the time to accept Jesus para maging malinis ka at maglago. Let's pray. Lord, thank you because binigyan mo kami ng karapatan na mapunta sa langit. Dahil sa kasalanan, nahiwalay kami sa iyo. Kailangan namin ng paghingi ng tawad, humbleness sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at nag-iisang Panginoon ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And then, if na-accept mo na si Jesus, mag-grow ka. Punta sa simbahan, basahin ng Bible at manalangin, sundin ang kanyang mga utos, at sabihin mo rin sa iba ang tungkol sa kanya. And this is how to use the wordless book evangelism method.
Gumawa ka na ng sarili mong ganito para makapag-share ka ng salita ng Panginoon sa iba. Doon ito papasok sa W. W. Witness, tell others about God. So, gumawa ka na nito. I encourage you para makapag-share ka ng salita ng Panginoon sa pamamagitan nito. Alam kong natulungan kita. So, please subscribe to my YouTube channel for more tutorial about this. Thank you! Oops! Share mo rin to sa iba ha. Hindi lang dapat ikaw ang nakarinig nito. Dapat sila din. God bless you! Salamat sa panonood. Kung natulungan ko kayo, tulungan nyo rin ako. Click yung button dyan sa baba. Subscribe.